Magandang gabi, mga mahal kong tagahanga at tagapakinig ng mga hiwaga sa dilim. Alam kong marami kang ginagawa ngayon. Nagluluto, naglilinis, o baka naman nag-aabang ka lang matapos ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Ako ang magiging kasama mo ngayong araw. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at hayaan mong ang mga kwentong ito ang maging background mo para hindi ka mabagot. Handa ka na? Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Tanong ko lang, kailan mo huling tiningnan ng maigi ang mga photos sa gallery ng phone mo? Minsan kasi, sa sobrang bilis nating mag-swipe at mag-post, hindi na natin napapansin yung mga detalyeng nasa background. Akala natin yung filter lang ang nagbago. Akala natin tayo lang ang bida sa picture. Pero paano kung sa isang simpleng mirror selfie na kinuha mo sa loob ng sarili mong kwarto, sa lugar na dapat ay pinaka-safe ka, ay may makita kang isang bagay na hindi dapat nandoon? Siguraduhin mong nakalak ang pinto mo at wag kang titingin sa ilalim ng kama habang nakikinig ka. Dahil ang kwentong ito ay baka mangyari rin sa iyo ngayong gabi. Madilim ang kwarto. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng cellphone ni Josh na nakahiga sa kama. Sobrang tahimik. Si Josh ay nag-i-scroll sa gallery niya. Parang may hinahanap na picture. Tumigil siya sa isang larawan, napangiti siya ng bahagya. Isang mirror selfie ni Josh. Kuha ito kaninang hapon. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking antique-style mirror. Maaliwalas pa ang kwarto. Pinipinch ni Josh ang screen para mag-zoom in sa mukha niya. Tinitignan niya kung okay ba ang anggulo niya. Habang naka-zoom, mapapansin niya ang reflection sa likod niya. Mahinang bulong sa sarili. Ano to? Kumurap siya. Zinoomin niya pa lalo ang bandang likuran niya sa reflection. Sa reflection ng salamin, sa likod ng Josh sa picture, may isang pinto ng cabinet na bahagyang nakabukas. Madilim sa loob nito, pero may maliit na puting hugis. Tuwalya lang yan, pero hindi pa rin siya nakontento at patuloy pa rin. Tumaas ang kilay ni Josh. Ginalaw niya ang brightness slider ng phone dyan niya. Todo liwanag. Sa loob ng madilim na cabinet sa picture, luminaw ang puting hugis. Hindi ito tuwalya. Biglang nasabi niya sa sarili, isang pares ng mata. Dilat na dilat, direktang nakatingin sa kamera noong kinunan ang litrato. Nanigas si Josh. Mabilis ang paghinga niya. Dahan-dahang ibinaba ni Josh ang phone niya sa dibdib niya. Nanlalaki ang mga mata niyang iginala ang paningin sa madilim na kwarto. Ang tingin niya ay tumigil sa cabinet sa sulok ng kwarto. Guni-guni ko lang to. Praning ka lang, Josh, na sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya sa cabinet. Hawak pa rin ang phone bilang flashlight. Hinawakan niya ang doorknob ng cabinet. Pinihit niya. Nakalock. Nakahingan ng maluwag si Josh. Napatawa siya ng mahina dahil sa kaba. Sabi na nga, sabay ngiti sa sarili. Bumalik siya sa kama. Umupo at nakasandal sa headboard. Binalikan niya ang picture sa phone. Gusto niyang patunayan sa sarili na mali lang ang nakita niya kanina. Sinuumin niya ulit ang mga mata sa cabinet. Tinitigan niyang maigi. Biglang nanlaki ulit ang mga mata ni Josh. Mas matindi ang takot ngayon. Sa picture, ang bagay na nasa loob ng cabinet, may hawak din itong cellphone. At ang camera ng cellphone na yun, nakatutok mismo kay Josh sa reflection. Kinukunan din siya nito. Nabitawan ni Josh ang kanyang phone. Nanginginig na ang buong katawan niya. Biglang may narinig siyang vibrate. Napatingin si Josh sa kanyang phone na nasa tabi niya lang.
Hindi sa kanyang phone nagmumula ang pag-vibrate. Naka-silent mode ang phone niya. Mas malakas ang vibration. Ramdam niya ang garalgal sa floorboards. Nanggagaling ang tunog sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahang yumuko si Josh para sumilip sa ilalim ng kama. Napabalikwas ng upo si Josh. Kinuha niya agad ang phone niya. Isang notification sa gitna ng screen. AirDrop. Unknown would like to share a photo. Decline. Accept. Ito ang nakasulat sa cellphone. Nanginginig ang daliri ni Josh. Takot na takot siya pero gusto niyang malaman. Pinindot niya ang accept. Nag-load ang bagong picture. Ang litrato ay kuha mula sa sahig, sa ilalim ng kama, nakatingala pa itaas. Sa gilid ng frame, makikita ang hubad na paa ni Josh na nakalawit sa gilid ng kama. Sa ibaba ng picture, may text caption, "Lumingon ka sa baba. Ang ganda ng mga mata mo sa malapitan." Binabasa ni Josh ang caption. Unti-unting umaangat ang tingin niya mula sa phone, papunta sa gilid ng kama kung saan nakalawit ang paa niya. Dahan-dahan siyang yumuko para tignan kung ano ang nasa ilalim. Nang sisilip na siya sa gilid ng kama, biglang sumigaw si Josh sa nakita. Pagkatapos ng gabing iyon, ay di na muling humawak pa ng cellphone si Josh.